So, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa ako, activated yung GPO ko, which is activated naman talaga yung GPO natin. Tandaan nyo po na yung G-Gibbs ko lang mismo, yung sa aking G-Gibbs lang, ang pwede kong gamitin sa GPO. Hold up. And hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan, nandito rin naman tayo sa Almontero Tutorial para sa inyong mga katanungan at para sa inyong mga inquiries. Ayan, so itong video na to ay isang sobrang short information lang na ibibigay ko sa inyo kasi ito parang sobrang dami na ng question sa akin about dito and hindi ko namalayan or hindi ko alam kung saan nanggaling yung information na yon. Okay, so yung topic natin ngayon is all about yung GPO na sinasabi nila tapos mako-convert daw yung G-Gibbs. And marami sa akin nagtatanong, Sir, pwede po bang mag-trade ng G-Gibbs? Tapos tatanungin nila, GPO ka po ba? GPO rin po ba yung gamit nyo? Ayan yung lagi kong nare-receive. So, for your information po, sa mga kaalaman ng iba, ang GPO po, or yung tinatawag natin GCash Pera Outlet, ito po ay isang features ni GCash kung saan maaari mo siyang gamitin na sa business for cash in, cash out, buy loads, and pay bills. And dun sa mga nagtatanong, ito po yung kasagutan agad-agad. Ang GPO po ay hindi maaaring gamitin para ipang-convert or ipang-convert sa inyong mga G-Gibbs. Okay? Ang GPO po ay pansarili lamang. Okay, so bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa ako, activated yung GPO ko, which is activated naman talaga yung GPO natin. Tandaan nyo po na yung G-Gibbs ko lang mismo, yung sa aking G-Gibbs lang, ang pwede kong gamitin sa GPO para matrade ko or magamit ko in cash. Okay, so tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung tuturuan ko para sa mga may GPO, tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung GPO sa G-Gibbs. Pero ito, tandaan nyo pang sarili lamang po. Kapag may nagsabi sa inyo na, Sir, meron po sa akin nagsasabi na ang gamit daw po nila ay GPO, magpapatrade po ako sa kanila. Legit po ba yun? Ayan. Pag may nagsabi sa inyo, hindi po yun pwede. Tandaan nyo po na yung GPO na sinasabi dito ay isang business features ni GCash kung saan pwede mo magamit ang G-Gibbs mo para magkaroon ka ng pondo or ng funds. Okay, nagets ba? So, halimbawa, ikaw, meron kang GPO, tapos meron ka ding G-Gibbs, pwede mong gamitin yan para ma-encash mo yung G-Gibbs mo. Pero hindi ka pwedeng mag-convert ng iba. Hindi mo pwedeng gamitin yung GPO mo para i-convert yung G-Gibbs ng iba. Okay? So, hindi ko alam kung saan nanggaling yung information na yan. Kasi parang may napanood yata sila na isang video na pwedeng gamitin ang GPO to convert G-Gibbs. Ayan yung maraming nagsasabi sa akin. And sabi ko, wala, saan kaya nanggagaling to? Kasi halos lahat ng mga nag-i-inquire sa atin, mag-i-inquire, Sir, paano po mag-trade yung GPO ka rin po ba? Ganon sila. Sabi ko, kahit GPO ako, hindi naman ako pwedeng ng G-Gibbs, ang tawag dito, mag-convert ng G-Gibbs nila kasi pang sarili nga lang yung GPO. Okay, so sa mga may GPO, ganito po ginagawa yung pagko-convert or pag-encash ng mga G-Gibbs. Pero hindi po siya mag-work sa akin kasi wala naman akong G-Gibbs and hindi tayo na-accept ni GCash pagdating kay G-Gibbs. Kaya, pero ituturuan ko pa rin kayo kung paano and sobrang madali lang namang ito. Then, sa mga nagtatanong, tandaan nyo po na ang GPO ay pansarili lamang para ma-encash ang GCash. If ever may magsabi sa inyo na i-convert nila yung G-Gibbs ninyo gamit yung GPO, hindi po pwede yun. Tandaan nyo na, hindi pwede yung ganon. Okay? So, yung video natin ay tungkol na lang dyan and panoorin nyo tong video na to para may information kayo, para malaman nyo kung paano ba i-encash ang inyong mga G-Gibbs gamit ang sarili nyong GCash GPO. Eto na po. And ayan, pupunta ako ngayon dito sa aking GCash. Okay, so this is for activated na yung mga GPO nila ha. Then punta po kayo sa View All. Then dito sa View All ay makikita nyo yung Pera Outlet. Ito pong Pera Outlet under the Manage.
na tab. Okay, pera outlet. Tapos, pag nandito na kayo sa GCash pera outlet, alam ko may pera pa ako dito eh. Ayun o, may 101.50 pa ako. Okay, ang gagawin natin next ay, ang gagawin natin next dito ay dagdag pondo. Then, let's say 20,000. So, ang tubo niyan is, or yung service charge is 100 pesos. Pindutin lang po natin itong next. Then, after that, napindot itong next, pindutin nyo lang po itong G-Gibbs. Ayan. So, since wala pa akong G-Gibbs, kaya hindi siya kapindot-pindot. Ayan. Then, pay 20,100. And once na okay na po yan, papasok na po yan dito sa inyong pera outlet. Papasok na siya dito sa available balance. Then, paano siya makuha? Ang gawin nyo lang is magka-cash in kayo gamit ang GCash number ng inyong mga mahal sa buhay. Then, send it to your account. So, ayun na. Okay na po. Ganong kabilis. Ayan. So, yung GCash pera outlet, ito ay pwedeng pang negosyo. Hindi ko lang siya masyadong nagagamit sa ngayon dahil tayo po ay gumagamit ng ibang way or platform para sa pagbabayad ng mga bills and sa ating mga cash in, cash out. Okay? So, ayan po. Salamat po! And ayan. So, napanood nyo na po yung short video na yan. So, sana naman nalaman nyo na kung papaano. And, ayan. So, alam nyo na. Ngayon, if ever na nais nyo magpa-trade sa amin, so pwede nyo po kaming i-message. Nandyan po sa description box. Andyan din sa comment box yung aming link. Yan lamang po ang link na meron kami. Tandaan nyo po na never po kaming unang magme-message sa inyo. And ang ating Facebook page po, ang Almontero Tutorial, ay 10K followers na po. And wala po kaming ibang page, wala po akong ibang account. So ang aking link ay nasa description. www.facebook.com/almontero11 www.facebook.com/almonterotutorial. Ayan. So sana po ay natulungan ko kayo kahit papaano and nabigyan ko kayo ng konting information. So hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat. Thank you for watching. Hanggang dito na lang. Bye. Ingat po kayo lahat.